Diba? Meron silang ganyan. Hindi crowded. Nakakatuwa, oh. As you can see, may Tony Moly dyan. Meron dong Olive Young. Hindi talaga pwedeng hindi tayo sasalubungin ng mga K-pop. Let's go! Ito na! Skin 104, my God! Parang gusto ko din itong mix na to. Kaya lang, ito kasi, sana naman lahat ibigay na sa atin. Hello guys! I'm back again with another video. Tulad ng sinabi ko sa inyo, magpapahinga dapat ako ngayong araw. Pero napagdesisyonan ko na kaysa masayang yung araw, ay mag-tour na tayo dito sa Myeongdong. Dahil gustong gusto ko na talagang kumain ng Korean barbecue. At ngayon, nag-research ako kung saan ang solo travel friendly, budget friendly, nakainan, and at the same time, merong mga parang buffet stuff, ganyan. Ngayon pupuntahan natin yon at ang pangalan nun ay Hong Bar. Okay, dito lang yung sa Myeongdong area. Ngayon, let's go. Ayan, ito po yung ating hotel, K-Stay. Tapos, yung harap niya, makikita niya may 7-Eleven. Tapos, yun na mismo yung Myeongdong. Okay? Alam nyo, tinetempt talaga ako nitong mismong shop na to. Kahapon ko pa siya nakikita eh. Kasi, share ko lang sa inyo na yung maleta po natin, 32 kilos. So, max of 1 lang yung dapat maipasok o madala natin pauwi sa Pilipinas din, ganyang level. So, kailangan ko na talaga na maleta kung magsha-shopping ako. So, ngayon pinag-iisipan ko yun. Dahil kahapon nakita ko, napakadaming magagandang stuff dito na binibenta sa Myeongdong. Oh my God, feeling ko makapag-shopping tayo. So, ayan, as you can see, Naver app yung ginagamit natin, hindi Google Maps. Dahil again, uulitin ko or kung hindi ko pa nasasabi, dito po sa Korea or sa South Korea ay hindi accurate ang Google Maps. Dito sa vlog na to, ang ipapakita ko sa inyo is lalakad-lakarin lang natin itong mga areas dito. Yung mga store na bukas sa morning and afternoon, ganyan hapon. Then mamayang gabi, mag-street food tour tayo. First time natin tatry yung mga authentic Korean street food. Grabe, ang lapit lang pala natin sa Hong Bar. Ayan yung itsura dito. And ngayon hinahanap ko sa mga nasa itaas kung asan dyan yung Hong Bar dahil hindi ko maintindihan yung sulat. Nakita ko na yung Hong Bar. Ayan, tignan nyo oh. Ang mura lang 12,900 tapos 19,800 naman yung unlimited barbecue. Ayan yung presyo oh. Ito yung kukunin natin, unlimited barbecue 19,800, unlimited beef, pork, chicken, and salad bar free. Okay, so mayroong mga ibang option pero ito tayo. Let's go! Sa gilid, papanik, pupunta sa itaas. Third floor tayo. Hong Bar, third floor. Ito sa mga nakita kong maganda. Ito na yun. First authentic unlimited barbecue here sa Korea. Ano naman, walang mga pila, ganun, o kailangan pa mag-intay ng matagal-tagal dahil hindi na nga peak time yung punta ko, talagang sinadya akong 2:30 din lumabas. Para walang, lunchtime. Ayan. Oh my God, parang walang laman. Walang laman. Ito. O, simple lang siya, ha? Ayan, nandito na tayo. Diba? Meron silang ganyan. Hindi crowded. Nakakatuwa, oh. Pwede nyo itong puntahan if gusto nyo. Ayan, tignan nyo may sarili tayong lutuan. Oh my God, ang inosente ko sa part na to. Tuwan-tuwa ako talaga, legit. Grabe yung saya ko. Ayan, so as you can see, unlimited barbecue, 9,800. Ito yung mga, wala bang beef? Wala bang beef to? Oh my God. May shabu-shabu din. Ganyan. Shabu meat. Ayun lang yung mga option. Pero kay barbecue nga kasi ang gusto ko. Ano ba? Oh, pwede na siya. 19,800. Equivalent niya is 837 pesos. Ayan, binuksan na. Let's go. Ito yung mga kasama sa Anli. Oh, may pasalad dyan. May hindi ko alam. Basta Korean food. Oh, wag niyo akong husgahan ha. Hindi po ako maalam sa mga K-drama at mga K-Korean food. Ito oh, pork. Tapos beef. Nakakatuwa. Tapos ayan oh. Meron din sila nito, oh. Ano ba to? Hindi ko alam, basta yan. Walang mga kasulat na pangalan naman kasi. Nakikita ko lang yun sa mga napapanood ko. Ano to, spaghetti? Spaghetti nga, oh. Diba? Ayan, oh. Wow. Oh, may rice. My God, thank you, Lord Jesus. Sabaw. So, ano to? Ano ba to? My God. Ano ba? Ayan, plain rice. Tapos may pa-ice cream din sila. Okay, ayan na. First time natin itong gagawin. I'm so happy. So, kailangan ba ito muna yung ilagay bago ko chop-chopin? Wow, parang di naman tayo nagsasamgyup sa Pilipinas. Ayan. Sige. Tapos, ito. Oh my God, nakakatuwa. Kaya natin ubusin yan. I know our capacity. Buti na lang hindi ito yung kailangan dalawa bago ka makapasok. Yun ang gusto ko sa kanya eh. Yun din ang na-search ko. Solo travel friendly. Kasi merong mga ibang mga shop na kailangan dalawa, ganun. Babayaran mo. Ito ako lang.
May mga Pilipino sa likod, naririnig ko sila nagtatagalog. Ano na nga natin, i-chop-chop na natin. Mamaya na lang. Dapat pala luto muna. Kakatuwa. Tuwa ako. Ang saya ko. Oh my God. May soup-soup pa dito ha. Hindi lang ganito. Wait, naririnig nyo ba ako? Kasi bumubulong lang ako. Nakakahiya naman kung magsisigaw ako dito, di ba? Diyos ko. Sa buong Korea trip ko, ngayon na lang ako nainitan. Dahil meron yung init dito. Sa labas napakalamig. Which is we are thankful. We are grateful. Sige, hindi na tayo muna kukuha ng beef kasi baka mamaya hindi natin maubos. Ayan, so kumuha tayo ng soup. As you can see, di ba? Hintayin lang natin maluto to at kakain na tayo. Buti na lang di pa tayo nagbe-breakfast ha. That's good. Good yun. Wait, wala ba silang tinidor? Hindi nga pala uso dito yun. Buti na lang tayo chopstick. Yeah. Ito ha? Ang sarap. Ko, nasunog. Nasunog ko. My God. Okay, first taste test. Ang sarap. Oh my God. Ang sarap. Kanin, wait, nagugutom na ako. Imagine, I'm eating kay barbecue with the view of building sa Myeongdong. Sarap. Grabe, ang sarap. Sarap. Hindi ko ma-imagine, ang sarap talaga. Though meron namang mga ibang parang kalasa lang sa atin sa Pilipinas, pero ang sarap pa din. Kasi mamadali ako. Ang bilis masunog. Okay guys, tignan nyo to. Meron akong kuha na spaghetti. Tikman natin. Masarap yung spaghetti nila. Though hindi sweet style na parang sa atin sa Pilipinas. Worth it na sa akin yung 800 pesos ko dito knowing na nasa Korea tayo. Tapos meron kasing meat. Tignan natin kung yung lasa ng Korea. Ito pa pala, meron pa pala. Hindi ko alam paano to eh. Tamis siya. Parang teriyaki chop, something na chicken. Grabe, parang papabusog na tayo pero hindi pa ubos tong first serve nila sa atin ng mga iba't ibang meat. Galing. Gutom na gutom naman kasi tayo. Bigla tayo nagkanin-kanin. At saka nga pala, kung malakas kayo sa tubig like me, para hindi kayo kuha ng tubig, though nasa likod lang naman natin yung mismong tubig, I mean yung water dispenser, meron silang pinoprovide na pitchel. O, refillan nyo na lang para isahan na lang, diba? Isahang kuha. Guys, binabawi ko na yung sinasabi ko kanina. May specific meat pala talaga yung malambot. Hindi yung parang nandun sa buffet. Ang sarap. Nito oh. Ang lambot. Ang bo, totoo palang kakaiba dito. Sarap. Okay, finally tapos na tayo. And so far sa lahat ng mga kinuha natin, I mean, hindi natin to kinuha kasi serve tong una. Ito na lang yung natira, pero hindi ko na talaga kaya kasi ang dami ng serving nila at the same time. Okay lang din naman dahil sabi ko nga sa inyo, solo travel friendly. Kaya if ever kung magpupunta kayo dito sa Seoul, South Korea, dito sa Myeongdong area, lalo na kung dito kayo nakastay like me, napakalapit, pumunta kayo dito sa Hong Bar. Number 1 is super budgeted nito. Like for example, kapag naghahanap kayo ng mas mababa sa 1,000 pesos, ito ang perfect option for you. Meron pang buffet, unlimited pa yung drinks, unlimited pa yung mismong meat. May dalawang meat, unlimited pork saka beef, okay? So isang style lang yon, frozen siya, tapos iluluto nyo lang, okay? So yan. Okay, tapos na tayong kumain. Ngayon naman, ikutin na natin yung mismong Myeongdong. Time check, it's already 3:40 PM. So ganito yung itsura ng crowd. Yan. Sabi dito, tignan nyo sa Nature Republic, yung mga skincare kits, talagang mga nakapack-pack sila, no? Talagang skincare haven talaga tong mismong Seoul. Ayan, kung gusto nyo malaman yung presyo, itong aloe vera, 13,200 Korean won. Tatlo na siya. Grabe, ang ganda pala magstay dito sa area na to, no? Kasi napakadami talagang mga, if ever kung gusto nyo mag-shopping, pwede, oh. Ito yung Foot Locker, malapit lang sa hotel natin. Ayan, kung mahilig kayo sa socks, ayan, oh. Tignan nyo, isang piraso, 1.5 Korean won. Ayan yung mga presyuhan. Wait, yung mga dumadaan na sasakyan, diba? Kung gusto niyo cute-cute stocks. Kakatawa naman. Ito, 2,000 Korean won lang. Yung hinahanap ko ngayon is yung Skin 1004. Yun kasi yung skincare ko. Share ko lang sa inyo para sa mga nagtatanong. Kita ko na sa Naver, pero hindi na muna tayo doon na pupunta. Ayun o, ang ganda. May daming magaganda nakakaiyak. Ito, tignan nyo to, oh. Ice cream. Ganda. I mean, ang sarap.
Ayan o, yung nilalagay sa ulo. 5,000, dalawa, 3,000, isang piraso. Daming makakainan dito Kakatuwa. Nakikita ko na yung Olive Young. Ayan po ang Olive Young nasa dulo. Oh my God, Olive Young! Pero gagawin kitang separate vlog. Yung BBQ chicken, alam nyo ba, natikman ko yan sa Newport. Merong branch niyan sa atin sa Newport, sa Manila. At yung mga binibenta dito, puro mga aloe vera gel, hand cream, face mask. Parang nasa dulo na tayo ng Myeongdong dito sa side na to. So dito po sa side na to, dire-diretso na yan. Oh my God. Mamaya tayo kumain kasi busog pa tayo. Pero tignan nyo, corn dog. Oh, legit na corn dog, my God. Hindi muna tayo bibili dahil busog pa tayo. Kay barbecue nga lang natin, di ba? I-tutor ko na muna kayo sa mga kapaligiran dito. As you can see, may Tony Moly dyan, meron dong Olive Young, tapos dito may pharmacy. Hinahanap ko yung 8 seconds. Yun, dumadami na yung mga tao. Wow. Mamaya, lalabas tayo ulit para kumain dyan or sa mga susunod na araw, pero idudugtong ko na sa vlog na to. Oh my God! Ang gusto kong churros, may Oreo. Oh my God! Wait, wag muna ngayon, busog pa ako. Babalikan kita. Puro street food talaga, oh. Ayan, tignan nyo, corn dog. Ayan, kung gusto nyo ng mga stuffed toy, meron dyan. Mga laruan. Pang mga anak nyo. Pang inyo. O, pang sa kapatid nyo. Sa tatay nyo. Parang pangalawang shop ko na nakita tong all mask story na yan. Puro mask siya. Ganon. Ay, hindi. Meron ding mga serum. Ayan, tignan nyo. Merong skin food. Tapos merong Nature Republic. Kasi alam nyo, gusto ko lang share sa inyo. Natry ko na yung skin food. Natry ko na yung Nature Republic. Natry ko na yung Innisfree. Natry ko na yung mga iba. Mga, ano yun? Body, something. Nakalimutan ko na. Pero, alam nyo, skin 1004 lang yung nag-work sa akin. Nirecommend siya ng dalawang friend ko nung college. Then, grabe. Super legit. Ang galing. Oh my God, may New Balance, Lord. Grabe. Pasok nga muna tayo. Wait lang. Alam nyo naman na kapag kunyari sa mga shops sa ibang bansa, ito yung nakaka-attract sa akin, di ba? Ayan, oh my God, New Balance. Magkano? Magkano? 159,000. Ito pa, 159,000. Ito, 179,000. Parang ito maganda to. Ang halaga niya, 179,000. O, diba? Ito, 189,000. Plain lang, para madali siyang i-partner kung saan-saang damit. 159,000. Ba, ang grabe lang. Alam nyo na kapag nakakita ko ng New Balance, yan yung magpapaano sa akin, magpapa-distract. Ito, tignan nyo yung shop na to. Ang pangalan niya ay Top 1010. O, Top 10 lang yan. Makalogo lang yung 10. Para siyang Uniqlo. Diba? Tignan nyo yung... Ay, hindi pala. Para medyo drier. I mean, medyo rougher pala. Ayan. So, ang price niya, 19,900. So, windbreaker yun. Wait lang, hindi ko pa din kasi naiisip kung magkano to. Kasi nalilito nga ako sa conversion, di ba? Ah, mahal pa din. 840 pesos. Pass muna. Sorry kayo, meron dito mga ganito, oh. Mga parang authentic na Fendi na Hermes. Sabi, ang daming street food. Super lala. Sabi ko nga pala sa sarili ko, babagalan ko na mag-vlog eh. Masyado talaga ako. Pagka talaga nakahype ako, ang bilis-bilis. Oh my God, nakita ko na naman yung Oreo churros. Eh, grabe, second branch ka na ya. Pag nakakita pa ako, isa bibili na ako. 4-5 lang, oh my God. No, Myeongdong Underground Shopping Center. Diyan tayo lumabas kahapon. So, ito yung itsura ng mismong Myeongdong. Ang ginagawa ko guys, umiikot lang ako dito paikot-ikot lang ako dyan. So, if ever kapag nandito kayo, pwede nyo namang ikutin yan. Naver ang gamit kong application. Kasi ang ruta natin ngayon papunta dun sa mismong flagship store ng sinasabi ko sa inyong skincare. Ang sasarap niyang tignan, kaya lang kasi may mga time na parang yung ganyan, parang mahal ata pagka sa ganyan. So, kailangan mag-research na muna kayo. Diba yung binayaran natin, 19,800 lang, unlimited na yon. Doon, 20,000, parang isang gramo lang. I mean, isang plate. Okay, ayan na nga po ang sinasabi ko. Hindi talaga pwedeng hindi tayo sasalubungin ng mga K-pop. Okay, so, ang ibig sabihin ba nitong TW Twice? O, ito, kilala ko to. Si Lisa, si Jennie, si Rosé, si Jisoo. O, magkano usually ganyan? 7,000 Korean won. Tapos ito, hindi ko guys alam. Ayan, 8,000 Korean won. Oh, ito, sino ba tong mga lalaking to? Sino ba kayo? Eugene, Stray Kids. Ah, Stray Kids! May nagtala niya sa TikTok na kanta nyo. Oh, ito, 7,000. Hindi ko siya kilala, pero ang alam ko, BTS siya. Oh, ito, ano ba to? Photocard? Ay, hindi pala to yun. Diyos ko, nakakahiya sa mga katabi ko kung ano na sinasabi ko. Ayan, sa mga mahilig po manood dyan ng K-drama at makinig ng K-pop, ayan, kilala ko to, Blackpink. I know you. Blackpink, ikaw, hindi kita kilala. Pero nakikita kita sa Thailand. Sa mga poster doon. Tapos ikaw, Lee Min-ho, ikaw lang ang napanood ko sa Boys Over Flowers. O, diba? Ito, kalendaryo. O, kung gusto niyo ng kalendaryo. Ba't ibang kalendaryo po? 10,000 Korean won. Okay, nawala na tayo dun sa mismo sentro ng Myeongdong. Para dito sa flagship store na to. Sa mga nanonood sa akin na nag-struggle na makahanap ng perfect skincare, promise, magugustuhan nyo to. Wait.
Mabubunggo na ako dito. Ito namang si Naver, dito naman ako dinala. Dito ba yun? Parang wala akong nararamdamang presensya dito ng flagship store. Sorry kayo, si Spider-Man sumasayaw dito. Go Spidey! Go Spidey! Bakit hanggang ngayon wala pa tayong nakikitang mga parang mga, tawag doon? Mga Korean na mga damit-damit. Bibili tayo eh! We need to be Korean! Oh my God! Ayun na! Ayun yung sinasabi ko sa inyo. Skin 1004. Ito! Ayan o! Nice! Let's go! Ito na! Skin 104! My God! Ay, ang bango dito ah. Hello! Ayan, ginamit natin yan. Pero, hindi yan ang gamit natin ngayon yung color white. Pa-event sila. Picture! I need to touch. Over there, I have hot and water droplet. You can hold closer. Okay. Or you Is it like that? Yeah. Okay. Now it's a picture or video. Which one do you prefer? Picture. Alright, and if you need to look over here, it's a camera. It's gonna be taken in 5 seconds. Is that okay? Yeah. Alright, now I need to scan a QR. Do I have a price? Yeah. Scan. Okay. Ayan, andito na tayo. Papakita ko sa inyo yung ginagamit natin. Ayan, nanalo tayo. May prize. So, ngayon, bumili na tayo. Sa color blue, set tayo. Wait. Yung mismong, yung mismong set na to, yung medyo color gold siya, is ito ang nagustuhan ko. Yung Ampule, which is ito yung kaninang freebie. Ito yung ginagamit ko before. Okay naman siya. 14,000 Korean won. Pero, ngayon, kadalasan, ito na yung ginagamit ko. Like, whole set na yan, meron ako except itong sleeping pack. Tapos, itong blue serum. Tapos, itong cloudy mist, wala ako. So, ngayon, nagawin natin, bilhin natin yung mga wala tayo. Can I have one cloudy mist? And one Hyalusica. First Ampule. Yeah. Una muna bilhin natin. Ano to? Collecting pack? May freebie sila. Magtanong kayo kapag may freebie. So, 5,000 na lang kulang ko. Wait. Pamili tayo na kulang pa natin. Diyos ko, nakabili tuloy tayo ng kung ano-ano. Ito, ang meron tayo dito. Ito. Guys, ang dami talaga natin dyan. Ito, ilalagay ko dito. Papakita ko sa inyo. Hindi pa yun kompleto ah. Yan yung collection natin ng brand na to. Kaya sa mga nagtatanong kung ano yung ginagamit ko, yun. Kasi kumpara sa mga unang part na nag-vlog ako, di ba parang medyo pagka may pimple, matagal nawawala, ganyan. Pero ngayon medyo nawawala-wala siya. Ito po yung brand na ginagamit ko. Kumbaga, iisang brand lang siya, pero iba-ibang line ang ginagamit ko. Merong pink na line, merong green na line, merong blue na line, may gold. Basta ganun. Medyo pricey lang siya, pero worth it siya, promise. So, kulang na lang daw tayo ng 2,000. How many more? How many? 2. Yeah. Oh, so 2,000 na lang. So, kailangan natin bumili nito. Wait, ito na lang. Ito na lang tayo. Ito yung bili natin. Diba? Okay, I will pick one. So, ayan, 70,000 Korean won in total. Ay, na-free natin, oh. Dahil dun sa 70,000, tapos ito naka-free din tayo. Grabing budol pala dito sa Korea. Grabe dito sa Korea. Kapag bumili ka ng mga skincare, may freebie na may freebie. Kaya, imbes na ang halaga lang na bibiling ko ay parang wala pang 30,000, naging 70,000. Convert ko kung magkano yung binili ko. Almost 3,000 pesos. Mga budol yung size lady dito. Mga budol kayo. Ay, parang ang cute nito. New. May panlalaki ba dyan? Ay, hindi. Puro mga accessories pala. Pansin ko lang hindi pa ako nakakabili dito ng kahit anong form ng drinks. Like, ang nabili ko pa lang yun doon pa lang sa mismong Garden of Morning Calm. Yung mga milk teahan, wala pa ako natitikman. Bigyan nyo naman ako ng authentic Korean drink. Maliban sa kombucha ba? Yung kombucha. Oh, ayan oh. Mga Korean, oh, kung mahilig kayo sa ganyan, bili kayo dito, pero mukhang mahal. Namatanda ba ako? Bakit bumalik ako dito sa top 10? Nadaanan ko na to eh. Andito na naman ako. Dito na naman tayo sa top 10. Ano ba? Ay, ito guys, oh, tignan nyo, roti, oh. My God. Kaya lang wala pa ako sa mood kumain, pero bibili tayo niyan. Oh my God, tanghulo. Tapos tanghulo chocolate. Wow, 5,000 Korean won. Ang cute nito, Almond Store. Bilihan ng sweets. Ayan, tanghulo. But hindi pa tayo bibili. Stress ako, hindi pa ako nakakapag-Oliviang. Nakagastos na kagad ako ng 3,000. Alam niyo naman, hindi ako magastos, di ba? Or magastos, I don't know. Oh, look, ang ganda ho. Tignan nyo, pwede kayong bumili niyan. Yan, as a non-K-pop fan, pero gusto kong i-share sa inyo ang mabuting balita. Pwede kayong bumili niyan. Ang presyo ay 12,000 Korean won. Kalendaryo yun. Yung maliliit, ito, meron dito mga bag tag, 8,000 won. O, diba? Okay, may isang salita ako. Dumaan na naman to. O, bumili na tayo. Isa lang. Okay, ito, 4,500 daw tong churros. 6,500 daw to. 2,000 na lang idadagdag. Hindi, mag-ice cream na tayo. Hindi pa naman tayo nakakapag-dessert. So, ito yung dessert natin. May stop muna tayo dito sa gilid. Awkward, nakatapat ako sa mga tao. Ay, nalagyan ba?
Ang tikman natin itong churros. Hindi masarap. Pero masarap yung biscuit. Alam nyo, to be honest, maikukumpara ko itong mismong Myeongdong sa Ximending sa Taiwan. Pero, nakaka-overwhelm yung dami ng shops dito. Like, super dami. Bawat tingin nyo, parang, gets nyo yun? Ayun, no? Napakadami. Bawat left, right, taas, baba. Merong shop. Masarap siya eh. Kaya lang, matigas. Ayan, nakita na naman natin ang Pop Mart. Let's go! Ayan. Okay, ano ba ang maganda dito? Alam nyo, gusto kong bumili talaga ng labubu eh. Kaya lang kasi, laging out of stock. Gusto ko siyang isabit sa bag. Ayan, ito mga Hirono, oh. Though, ayoko ng Hirono. Ayan, if ever kung gusto nyo bumili dito, ang presyo po dito ay 15,000 Korean won. 15,000 Korean won. 15,000 Korean won. 15,000 Korean won. And 15,000 Korean won. Ang ano niyan is kapag kaya unbox yung box, na nyo lang malalaman kung ano yung loob. Tingnan nyo, ang cute ito, 8,200 Korean won. Then ito, 15,000 Korean won. So ito yan, basically ito yan. Isa sa mga nasa loob dito ay isa dyan. Diba? Wala talaga. Ayoko namang bumili pero hindi ko gusto. Gets mo yun? Hindi ko alam kung nahahalata nyo pero pinuntahan ko na ito sa Taiwan tapos pinuntahan ko na dito sa Singapore. Pero alam pa rin ako nahanap. Tingnan nyo, may Gentle Monster dito. Ang liit lang nung branch dito ng Gentle Monster kumpara sa mga iba't ibang bansa. Ayan, pumunta tayo ngayon sa 8 seconds. Nakita na natin. Let's go! Finally! Oh, yan. Hindi yan Uniqlo. Hindi yan GU. Hindi yan H&M. Kakaibang brand. So, ito yung mga ano dito. Magkano siya? 119,900. Ito, Korean won. Ito. Ang ganda nito ah. Ano to? Walang init nito for sure. 99,900. Okay, time check. It's already 9 PM at ngayon mababa na naman ang temperatura dito. Pagkagabi, biglang tumataas yung percent ng malamig. Okay? So ngayon, sabi ko naman sa inyo, nangako ako sa inyo na mag-Myeongdong street food tayo. Okay? And gagawin natin yun ngayon. Dahil yung sa mga bandang unang part ng clip na to, hindi natin nagawa dahil busog po ako. Pero ngayon gagawin natin, lamig. But gusto ko to. I love this. Buti na lang talaga malapit lang tayo sa area. Ayun lang, para lang tayo naglalakad ng cute-cutean, ganong level. Lamig! Kakakatawa! Grabe ang daming tao. Tignan nyo, doon sa area na yun, super daming tao. Sa side doon. Tingin nyo, sa side pa lang na to, simula na yung street food, hanggang doon sa side doon. Pero doon tayo sa pinaka main street. Nakikita nyo sa gilid-gilid ko, mga cute-cutean pa yan. Hindi pa yun yung pinaka pinagkakaguluhan. Oh my God, nalamig! Kumbaga siya, it's giving Baguio weather na times 2, na palapit na sa times 3, ganong level. Which is, I like it. So, ito na tayo. Ang lagay po ng trapiko ng mga tao dito ng ganitong oras, 9 o'clock. Madami-dami pa at lahat bukas pa. Hindi pa nagsasara ang mga establishmento. Hanap ako ng gusto kong kainin Kasi mayroong mga ibang mga nandito na parang hindi ko naman type. Ang gawin natin, magsimula tayo dun sa dulo, papalapit dito sa kung saan malapit yung hotel natin. Ano to? Dragon Beer Traditional Cookie. Okay. Yeah. Okay, so magsimula muna tayo dito sa o-orderin natin na to na potato na parang pinaikot-ikot lang siya. Though meron dito sa Pilipinas, pero gusto ko lang din i-try. Ayun 5,000 Korean won siya. So umorder tayo ng isa. Ito, ganyan yung itsura. Excuse me, one? Yeah. 1. Ayan. So, ito may cheese siya. Then, I don't know kung ano pa yung mga ibang mga nilagay. Kasi meron parang sinawsaw doon. Ano lang, breading lang. So, tikman na natin. Ayan, tikman na natin. Sana hindi tayo agad nabusog dito. Ano itong? Actually, dapat kinakain siya kapag nakaupo Kasi ano siya, parang kakamayin mo, ganun. Dami na kasing upuan dito, Ang haba pa.
Ayan, so natapos na natin yung ating first street food. Na actually, super plain lang niya. Pero natapos na natin. Alam nyo ba, ngayon ko na-realize, ang mahal pala ng 5,001, no? Pero okay lang, for the experience and at the same time, iba kasi yung lasa kapag dito kayo kakain sa Myeongdong. Simutin natin, mahal nito eh. Okay, so ano yung number 2 natin, nakakainin? Ano gusto nyo? Check natin kung ano. Wait, gusto nyo ba magde-drinks tayo? Or gusto nyo ba mag-shrimp? Kaya lang nag-shrimp na tayo kanina, so hindi na muna yung shrimp. But this one, gusto nyo to? Parang gusto ko yan. Shit, 10,000 lang. Parang pwede to. Hello. Pork and duck? Oh. Sige, try natin duck kasi lagi naman tayo nagpo-pork. One duck. Mabay desisyon natin na parang medyo heavy agad to. Duck agad ang ating tinira, no? Parang napagdesisyonan ko na hindi ko na muna tatapusin tong vlog natin ngayon. Dahil bukas, kakain pa ako ng ibang set naman ng mismo mga street food. Kasi hindi ko naman kaya ng lahat ngayon, di ba? So, okay. BBQ! Yeah! Okay, here. Thank you. Okay. Okay. Ayan, so we have duck. Duck here. Ayan, so may teriyaki, spicy and very spicy. So teriyaki lang tayo or spicy. Okay, let's go. So ayan, kinain na natin. And actually, hindi ko na video pala yung unang kagat ko. Pero ang sarap niya, ang lambot. Like literally. If ever kung gusto nyo tikman nyo itong duck, para kakaiba naman kasi lagi na tayo nagpo-pork, diba? Lambot, oh. Tingnan nyo. Medyo manamis-namis yung timpla niya. Like yung kahit wala pang teriyaki, wala pang spicy, pero masarap. Duck talaga siya, like literally. Sarap. Meron pang tatlo. May tatlo pang natitira kasi 4 pieces kapag kaunang bili nyo, di ba? Yeah, so nakiupo na muna tayo. Though ano lang siya, medyo mga pumapatak-patak lang. Ang tawag dito ay duck skewers. Again, yung price nilalagay ko sa screen, 10,000 Korean won. Kaya lang, to be honest, ito mismo parang balat niya. Ito yung parang mahirap nguyain. Pero malambot pa din naman. Mako-consider mo pa rin siyang malambot. Mas madali siguro itong kainin kapag ako nyari, ilalagay mo na sakap saka mo tutusukin, no? Wala kasi siyang ganung option, eh. Sarap. Itong kinakain natin, ito yung dinner natin. Ayan, 2 more. Tatapos na. I think ang kaya ko na lang, 2. Isang drinks, tapos isang medyo light na lang. Tapos after nun, tutuloy ko na lang ulit bukas. Kasi kapitbahay ko lang naman itong mismong shopping street food street na to. Tutuloy ko na lang. Kasi mabubundat naman ako kapag lahat kinain ko, diba? Ayan, tignan nyo. Meron ditong fruit shake or fruit juice na pwede nyong bilhin. Ito yung mga prices. So, ito 9,000, 9,000, 10,000, 10,000 at 8,000. Ito naman yung price dito sa side na to. And I think dito tayo. Ito yung parang gusto natin. Is this avocado banana, right? Yeah. Okay, one. This one. Yeah. Hindi parang gusto ko din tong mix na to. Kaya lang, ito kasi, ito yung favorite ko talaga. Gusto ko kasi yung after natin kumain, yung talagang tipong masarap talaga yung, alam niyo yun? Yung sarap talaga yung ma-experience natin kasi nag-experiment tayo ng gusto natin, di ba? So yung binili natin dito, ang halaga niya 10,000 Korean won. Ewan ko na, nabanggit ko na ba sa inyo? Nakalimutan ko na, grabe, short-term memory loss. Thank you so much. Thank you. Ayan. Avocado na may banana, o di ba? Ang iniisip ko lang kasi nag-milk na naman ako, baka mamaya ma-jumps na naman ako, di ba? Ay, ang ganda, oh. Tignan nyo. Di ba, oh. Wow! Parang busog na ako, guys. Busog na ako talaga. Like, ay, narinig nyo ba ako? Busog na ako. Ayan. So, bukas itatry natin to, okay? So, bukas 2,000 siya. Babalikan natin yan, saka ito naman. Okay? Buti na lang talaga, hindi pa yun yung naka-ready or naka-line up na i-upload for tomorrow. I mean, ito pala. Okay, so good evening sa inyong lahat. Ngayon, isang gabi na naman ito na kung saan tatry na naman tayo ng mga street food sa Myeongdong. Okay, so yung mga hindi na natin nasubukan, yun ang susubukan natin ngayon. Kasi hindi ko nga kayang isang diretsuhan kung kakainin lahat. Kasi saka baka masayang, diba? So ngayon, let's go! Bumalik ulit tayo doon since dito lang naman tayo nakatira. Tignan nyo, merong Michelin na star na resto. Michelin guide? Ano ba yan? Hindi ko nababasa eh. Pero ayan o, meron dito. Napakalapit lang sa hotel natin. Mga kakainin natin ngayon, mga cute-cute lang. Kasi kahapon nagsimula tayo sa duck, diba? Nabusog tayo agad. Ngayon, hindi natin gagawin yun. Ayan, so balikan natin ang ating tinitignan noon yung parang egg bread. Let's go. Ayan, so ang egg bread na to ay 2,000 won. Sige, bumili tayo ng isa. Hello, one. Bumili tayo ng isa. Then let's handa our 2,000 won. So ayan siya. Grabe ang init pala. Yung bread niya parang pancake. Parang yun yung naaamoy ko.
Ay, super lapit pala. Okay, sige. So, kakainin na natin talaga. Kasi ang hirap na hirap akong kumain eh. Wala kasi akong patungan. Oh, parang siyang ano. Parang siyang bibingka. Ganun yung parang nagiging lasa niya. Sarap. Parang bibingka. Bibingka pala tong egg bread. I mean, yun yung lasa sa atin, counterpart. Sarap niya. Sarap. Inyo oh. May mga kalat dito sa gilid-gilid. Tinatapon nila yung mga pinagkainan na ganito. So if ever kayo, ibulsan nyo lang muna o kundi ilagay nyo sa bag nyo. Ako nilalagay ko sa bag ko yung mga ganito. Papel. Okay, ngayon next natin kakainin itong deep fried and braised chicken. So dito, meron ditong yung may flavor tapos yung wala. Pero syempre, as a person na syempre first time lang natin dito, yung may flavor ang pipiliin natin para malaman natin kung masarap ba, maasin ba, matamis ba, maalat, ganun. So, one. Okay. Bait ni Kuya na to, bumili kayo dito sa may etud. Etud yung nasa likod niya. Sa servan daw niya ako na mainit, hindi itong nandito. Di ba? Ang bait. Ayan, o di ba? Sana naman lahat ibigay na sa atin. Wow, yan. So, let's eat po. Tikman natin. So, nailagay ko na sa bibig ko. Masarap siya. Wala siyang buto. Tapos, ang lasa niya is medyo matamis-tamis. Alam niyo yung parang chicken sa bonchon? Ganun yung lasa niya at ganun din yung pag nasa bibig. Tapos, tinanong ko kung ano to. Itong mga puti-puti na. Alam niyo kung ano sinabi ko? Is that banana? Is that banana? No. Hindi daw. Topoki daw to. Topoki. Rice cake daw. O, diba? Ay, masarap siya, ya. Ang sarap. Ang price ito, 10,000 Korean won. Ang sarap niya. Legit, ang sarap. I-try nyo to, ah. If ever, dito sa Myeongdong area, ayan yung H&M sa harapan, tapos ito yung etud. Tapos ito siya. Sarap. So, yan. Mauubos ko na siya. Alam niyo, honest review ko dito. Parang close to 9, pero hindi pa rin 9 out of 10. So, sabihin natin 8.5 out of 10. Hindi ko type yung rice cake niya, pero type ko yung chicken. Masarap. Tapos alam niya, after ko siyang kainin, parang nakangawit na yung bibig ko sa kangunguya. Ganun level. Kasi ang lalaki. Okay, finish. Natapos natin. Naubos natin. Ayan, so ngayon magtanghulo naman tayo. Pero ito lang tayo kasi hindi pa natin ito natitikman. How much? 5,000? Okay. One. Yeah. Ito tayo, ito. This one. Okay, yan na lang pala, karami strawberry. Okay. Ayan, tayo po ay bumili ng tanghulo sa halagang 5,000. Parang tingin ko medyo pricey ito, no? Natuwa sila lola sa likod ko kasi narinig daw nila yung sinabi ko halagang 5,000. Yan, so tikman na natin. Alam nyo ba, share ko lang sa inyo, fun fact, second time ko palang makakatikim ng tanghulo. Kasi yung unang tikim natin ng tanghulo sa Rauhe Night Market as far as I remember. Tapos, napagkamalan natin strawberry yung mismong kamatis na maliliit. So ngayon ito na, tikman na natin. Himinto muna tayo. Yan. Taste test. Ang sarap. Di ba parang ang mahal niya, 5,000. No? At least ito healthy. Diba? Strawberry naman. Ang sarap. I-rate ko to. Very simple lang niya. Pero kaya ko to i-rate na kahit 100 out of 10. Ganong level. Ang sarap. Type ko, bibili uli ako nito pag nakakita ko tomorrow. Ang sarap. Guys, walang biro. Ang sarap ng tanghulo. Parang ang inosente ko sa part na to, tanghulo lang to, sarap ako. Ang sarap kasi talaga. Pero alam niyo what, share ko lang sa inyo. Itong tanghulo noong una, akala ko, nag-originate to dito sa South Korea. Pero hindi. Una ko siya natikman sa Taiwan, pero hindi din doon nag-originate. Alam niyo ba na nag-originate to sa Northern China? Diba? At least ngayon, alam niyo na. Grabe. Kumakain na tayo ng tanghulo, meron pa rin papagpak.